Isang teknik na ginagamit namin sa pagpapalaki ng aming salon business ay ang magpahinga, mag-relax, mamasyal, at kung isa kang baguhang salon owner ngayon o nag-start ka pa lang ng iyong salon business at gusto mo po ring mapalaki ang iyong negosyo pero nahihirapan ka, no? Kasi ang daming mga problema. Panoorin mo at tapusin mo ang video na 'to at marami akong i-she-share sa inyo dito na teknik at mga sikreto sa pagpapalaki ng aming salon business. At kung baguhan ka pa dito sa ating channel, sa ating page, no? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur na hindi marunong sa kahit anong services, no? Pero ngayon meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao syempre. At ngayong gabi na 'to 'no, namasyal tayo 'no, nag-day off, namasyal, nagpahinga, nag-relax, Papakita ko muna sa inyo yung lugar natin. 'Yan, white sand dito sa puting buhangin. Kasama ko siyempre ang aking asawa, ang aking dalawang anak, ang aking dalawang asawa, hindi, isa lang ating asawa. At aking anak, siyempre si Natalie at si Scarlett at si Ma'am Zell ang utak sa Zell Salon 'no. Kuwento ko lang sa inyo 'no, dahil last year, meron akong nabasang libro tungkol sa pagpapahinga. Ay hindi naman pagpapahinga, basta yung parang pag-day off, no? Or pag-relax, no? Meron akong nabasa tungkol sa dalawang lumberjacks. Ano ba yung lumberjack? Ay, baliktarin natin. Meron akong nabasang libro na parang dalawang magsasaka. Yan, para maliwanag. Etong dalawang to, magkasabay sila pumunta ng farm, no? Maglilinis sila doon at sabay din silang mag-out. Pero etong isa, sa kalagitnaan daw ng pagtatrabaho, o ayon to sa nabasa ko ha, ito siya ay nawawala ng 30 minutes at bumabalik din, no? Siya ay nawawala. Pero sa haba ng kanilang trabaho, no, sa loob ng isang buwan, yung isa tuloy-tuloy sa trabaho, walang pahinga, no? O papasok ng alas 8, uwi ng alas 5, no? Yung isa naman papasok ng alas 8, uwi ng alas 5, pero sa bandang mga kalagitnaan o bandang mga alas 3 o mga alas 10 ng umaga o alas 3 ng hapon, siya ay nawawala. Siya ay umaalis. Pero ang nakapagtataka, bakit mas marami pang nagagawa, no, na lilinisan o na natatrabaho yung isa, umaalis naman siya. Kaya tinanong siya ng kanyang kasama, no, kung ano daw bang ginagawa niya sa tuwing umaalis siya. So sinabihan siya, pare, bakit nga ba ang tagal mo namang, sabay lang naman tayo pumasok, sabay din tayong umuwi, pero ikaw mas may oras ka pang umalis, no? Sa isang araw, 2 beses ka umalis. Pero sa isang buwan, mas madami pa yung nagagawa mo kumpara sa akin. O sabi niya doon, nagtanong siya. Sabi naman doon sa sa isa, pare, umaalis ako kasi hinahasa ko yung gamit kong panglinis o yung pang farm niya. O hinahasa niya daw. Actually, hindi naman talaga to sa farm, no? Lumberjack, yung parang nagpuputol sila ng puno. Pero nilipat ko sa farm para naman medyo related, farmer ako eh. Sabi niya doon, umaalis daw siya kasi hinahasa niya or parang inaayos niya o pinapatalim niya ang kanyang sandata. Yan, ganyan na lang para maliwanag. At gaya nga ng isang farmers, no? Isang magsasaka, ako rin ngayon ay nagpapahinga. Andito kami sa dagat, nag-relax, no? Yung iba sa tingin nila, nag-relax yan kasi masarap ang buhay niya, nahaya-haya, negosyante yan, nagpapahinga. Pero ang totoo, ako talaga dito, meron akong tinatawag na grounding, no? Ito. Yan. Nabasa ko rin sa libro, grounding tawag nila dito, na yung katawan mo ibabad mo sa lupa, no, or sa buhangin, hindi naman pala ibabad, sorry. Kundi i-konekta mo yung mga katawan mo sa ground, no. Yun yung tinatawag nila. At mahilig ako dito sa dagat. Gusto ko umiga sa buhangin. Dahil dito kasi nakapag-isip ako ng maayos ng mga plano natin. Dahil alam niyo naman malayo yung goal natin, yung plano natin.
hindi lang tayo magdadagdag ng isa kundi 5 branch ngayong taon na 'to, 'no? Kaya eto nga ako, nagre-relax muna, nagpapahinga muna at nag-iisip 'no, hinahasa ko yung pag-iisip natin, yung pag-uutak natin kung paano tayo gumalaw, paano tayo magdesisyon, paano tayo mag-solve ng problema, at aayusin natin yung mga sistema. Kaya relax muna. At napaka-importante nito, no? Kasi nga kung hindi niyo napapansin, no? Kahit nga yung mga makina, yung mga machine mismo, di ba? Hindi niyo napapansin, nasisira din sila. Oh, ginagawa ng maintenance, pati nga yung kalabaw ay nagpapahinga, di ba? Tayo pa kaya. Parang parang bubuhayin natin ulit ang ating sarili. I-improve natin siya, no? Kung paano tayo mag-isip, yun na nga, paano tayo magdesisyon, paano tayo magtrabaho. So, ngayon, relax muna syempre. Wala nga palang tao ngayon dito, no? Kami-kami lang dito ng asawa ko, yung nagbibihis pa sila doon. Napakatahimik. So, ito yung mga isang technique na ginagamit ko para mapalaki ko pa yung salon business. Ang pagpapahinga, pag-relax, at pag-iisip. No, andito yan sila, sabay-sabay yan sila habang nakahiga ka, nagre-relax ka, mag-iisip ka ng mga tamang gagawin, mga plano, at ano yung goal mo, at yung mga risk, no? Titingnan mo kung ano bang mangyari pag gawin ko to. At syempre, yun na nga, hahasain natin yung ating pag-uutak. Oo, isa yan sa mga technique ko. At alam kong mahina ngayon ang benta. Kaya yun nga, pahinga-pahinga muna tayo. Mababa yung benta ngayon. Kakapasok ng January. Pero laban pa rin. Laban pa rin. Game ha mga salon. Laban pa din. Medyo abono tayo ngayong first month of the year, pero hindi natin susukuan yan. Papalaga natin yan. Dahil naniniwala ako, no, na babalik rin to. Lalakas din tayo. Lalakas din ang ating negosyo. Kikita rin. Ano naman talaga ang pagnenegosyo? Merong mataas, katulad ng Disyembre, ang taas ng benta, tapos babagsak din siya ulit. Ang importante lang, napakahalaga, na sa panahon na marami tayong benta, hindi natin gagamitin, hindi natin lulustayin, hindi natin gagamitin sa mga walang kwentang bagay. No? Dahil naniniwala ako na responsibilidad mo na owner na maayos at mapalaki ang iyong salon business para makapagbigay pa tayo ng trabaho sa mga maraming empleyado na nangangailangan, di ba? Ang kalaban kasi natin sa pagnenegosyo, no, lalo sa salon, yung napakadaming problema. Problema sa tauhan, stress, walang benta, no? Ang dami nating bayarin. Oo, magbabayad na kami ng renta, tapos maniningil na nga. Nag-chat na naman yung staff ko at sahuran bukas every Monday. Basta, pero nakakatuwa kasi isipin nyo, pagpasalamat natin nakalagpas tayo ng 2025 at ang Cell Salon ay magpa 5 years na ngayong taon na to, di ba? So galingan natin ngayong taon na to at wag nating kalimutan na magpahinga, mag-relax, no? Yung simpleng family bonding, yan, kasama ang pamilya, napaka-importante. Try nyo. At yun lang, no? Galingan natin mga salon owners. At kung meron pala kayong mga problema din sa mga tauhan, no, masakit sa ulo, yung mga late, yung mga tauhan mo na lumayas, no, nag-CA, nangutang, umalis, nagnakaw, may grupo pala tayo diyan, no. Gumawa ko ng grupo para sa ating industriya, Salon Business Owners PH. Pasok ka diyan kung gusto nyong tumulong din maayos ang ating sistema, ang ating industriya. Tulungan tayo diyan, ha. Galingan natin mga salon owners. At mahirap ang negosyo. Mahirap dito sa salon business. Pero kaano man kahirap, lagi nyo hahanapin ang positive side ng buhay. Positive side ng negosyo. No? Basta. Bye-bye. Trabaho tayo. Stay positive. At choose positive. Bye.